Magandang araw. Ang ating tatalakayan ngayon ay ang tungkol sa panitikan sa panahon ng Amerikano. Ang panahon ng Amerikano ay hindi lamang historikal na transisyon mula sa Espanyol na kolonyalismo patungong Amerikanong pamamahala. Sa larangan ng panitikan, ito ay yugto ng epistemikong pagbabago. Pagbabago sa paraan ng pag-iisip, paglikha at pagtanggap ng akda. Magsimula tayo sa kaligirang pangkasaysayan. Ang panahon ng Amerikano ay nagsimula sa 1898 at nagtapos ng 1941. Nagsimula ito matapos mapasa ang Pilipinas sa Estados Unidos kasunod ng digmaang Espanyol-Amerikano at sa panahong ito ay minarkahan ng pagpapakilala ng pampublikong edukasyon, paggamit ng Ingles bilang wikang panturo, pagpapalaganap ng demokratikong ideolohiya at paglawak ng imprenta at media. Ang mga pagbabagong ito ay hindi lamang politikal o panlipunan. Nagbunga rin ang mga ito ng radikal na transformasyon sa produksyon, distribusyon at anyo ng panitikan. Ang panitikan ay naging daluyan hindi lamang ng pagpapahayag ng damdaming makabayan, kundi pati sa pagharap sa modernong konsepto ng identidad, lipunan at individualismo. Ilan sa mga pagbabago sa panahon nito ay makikita sa wika at sa daluyan o channel. Una ay lumaganap ang paggamit ng Ingles at modernisasyong Pilipino o Tagalog sa pagsulat. Lumitaw ang panitikang bilingualismo, nagkaroon ng interaksyon sa pagitan ng katutubong sensibilidad at kanluraning diskurso. Naging mas sistematiko din ang publikasyon sa pamamagitan ng pamahayagan, magazine at paaralan. Dito makikita yung isa sa mga implikasyon ng modernisasyon. Ito yung paglawak ng readership o yung mga mambabasa at literacy base. Ibig sabihin ay mas marami yung nakakabasa sa mga akda na isinulat. Pagpasok ng bagong diskursong intelektual at estetika, at pagbabago din ng audience orientation ng panitikan mula sa elitista tungo sa mas popular. Sa panahon din na ito ay umusbong yung mga bagong genre o kaya ay mga anyo. So ilan sa mga anyong umusbong sa panahon na ito o naging prominente ay ang mga maikling kwento, halimbawa yung mga isinulat ni Leon Gracias Rosario, no, at mga sanaysay na isinulat ni Lope K. Santos, mga modernong nobela at malayang taludturan na tula. Naging mas maigsi din at mas direkta at mas realistiko ang istruktura ng mga panulat. Lumayo sa tradisyonal na anyo tulad ng korido at awit at nakatuon ito sa karanasang urban, psikolohikal at panlipunan. May pagbabago din sa estilo ng pagsulat. Mula sa retorikal at ornamental na estilo sa panahon ng Espanya, ito ay naging realismo, naturalismo at pragmatikong paglalarawan. May pagtuon din sa individual na karanasan at internal na tunggalian. Mas kritikal at analytical din yung tono. Yung estilistikong transformasyon ay indikasyon ng pagyakap sa modernong pananaw. Mas empirikal, mas sekular, at mas nakapokus ito sa konkretong realidad. May pagbabago din sa tema at nilalaman. Naging dominante ang tema ng edukasyon at demokrasya, urbanisasyon at mobilidad panlipunan, nasyonalismo sa bagong konteksto, identidad sa gitna ng kolonyal na impluensya. Dito makikita na ang panitikan ay naging espasyo ng negosasyon sa pagitan ng tradisyon at modernidad. Hindi simpleng pagtanggap, kundi kritikal na pag-angkop. Mayroon ding ideolohikal na pagbabago sa nilalaman. Sa panahon na ito, ang panitikan ay naging espasyo ng negosasyon. Hindi siya simpleng Amerikanisasyon. Sa halip, may pagtanggap, may pag-angkop, may resistensya.
ang panitikan ay naging larangan ng pagharap sa identidad, nasyonalismo at modernidad. Nagkaroon din ng urban consciousness na kung saan lumitaw yung lungsod bilang tagpuan o setting. May pagbabago din ng relasyon sa komunidad, may tinatawag din na paggalaw o kilos, at ito din yung mga nagkaroon din ng bagong sensibilidad na hindi nakikita sa tradisyonal na panitikan. May mga ambag din naman sa pag-unlad ng panitikan na o tinatawag natin na institutionalisasyon. Ibig sabihin ay pagsasama ng panitikan sa edukasyon, paglinang ng bagong henerasyon ng panulat, at pagbuo ng malawak na readership. Ibig sabihin malawak na yung mga mambabasa nito. May pagkilala din sa panitikan bilang profesional na gawain. Hindi na lamang siya tila isang libangan o gagamitin para isang propaganda, kumbaga. Ito ay nakita na bilang isang propesyon. Nagkaroon din ng mga pampublikong diskurso sa panitikan at umusbong din yung kritisismong pampanitikan. Ilan sa mga kilalang manunulat ay sila Deogracias Rosario, na kung saan isinulat niya ang isang maikling kwento na pinamagatang Walang Panginoon. Ito ay isang maikling kwento na nasa modernong format na nakatuon sa isang sentral na tunggalian. Ang estilo niya sa pagsusulat nito ay realistiko at direkta at walang ornamental na retorika. Yung tema nito is sosyal na paagwat at individual na pakikibaka. Makikita dito yung modernisasyon na kung saan may pagtuon sa psikolohikal at panlipunang realidad. May paglipat din mula sa epikong naratibo tungo sa condensed storytelling. Nagpapakita din ito ng individualismo bilang modernong sensibilidad. Sa pagsulat naman ng tula, nandiyan si Jose Corazon de Jesus sa kanyang akda na Ang Pamana, na kung saan ang estilo niya dito ay emosyonal, ngunit introspektibo kaysa tradisyonal. Yung tema ay pagpapahalaga sa kaalaman kaysa sa material na yaman, at yung anyo nito ay tradisyonal na sukat, ngunit may modernong sensibilidad. Sa modernisasyon naman, mapapansin yung paglipat sa personal na refleksyon at may pagtuon sa edukasyon bilang simbolo ng bagong lipunan. At dahil nga sa panahon ng Amerikano ay pinagamit o gusto nila na gamitin natin yung kanilang wika, which is ang wikang Ingles, lumitaw din yung ilan sa mga manunulat na gumamit ng wikang Ingles. At isa na dyan ay si Paz Marquez Benitez sa kanyang akda na Dead Stars. Ang anyo nito ay isang maikling kwento na nasa wikang Ingles. Ito ay psikolohikal, no, at emosyonal na ilusyon at personal na pagkalito yung tema nito. Mapapansin din dito yung modernisasyon na kung saan may psychological interiority. Ang impluensya din ng Western narrative technique ay makikita din sa akda na ito. May pagpapakita din ng internal conflict, kumbaga, bilang sentro ng naratibo. Ngunit sa bahaging ito, ang ating bibigyang pansin ay isa sa mga akda ni Amado V. Hernandez na pinamagatang Wala ng Lunas. Isa itong maikling kwento, ngunit sino nga ba si Amado V. Hernandez? Si Amado V. Hernandez ay isang makata, nobelista, mandudula at mamamahayag at lider manggagawa na kilala bilang pambansang alagad ng sining sa panitikan. Kilala din ang kanyang nobela na Mga Ibong Mandaragit na isang sosyo-politikal na nobelang tumatalakay sa neokolonyalismo at pagbabago ng lipunan. Nandiyan din yung Luha ng Buaya, mga tula tulad ng Isang Dipang Langit, Kung Tuyo na ang Luha Mo, Aking Bayan, at iba pang mga akda na saraysay, dula at mga kwento. So, ngayon hintayin ninyo ang aking ilalapag na kopya ng kwento ng Wala ng Lunas para basahin ninyo at pakasuriin. Yun lang, maraming salamat.